Narinig niyo na ba ang kwento ng mga chop-chop lady sa Pilipinas? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isa sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen na tinaguriang The Second Chop-Chop Lady o The Elsa Castillo Story. Magagawa kayang pagdugtong-dugtungin ng mga pulis ang mga ebidensyang putol-putol upang mahanap kung sino at kung ano ang dahilan kung bakit nagawa niyang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng kaawa-awang si Elsa. Kamusta? Welcome sa aking channel na kung saan aking ibabahagi ang totoong kwentong krimen. Ang bawat kwento ay aking inaral base sa mga sources ng kwentong aking napiling ibahagi sa aking tagapakinig. Bago ko po simulan ang kwento, gusto ko lang pong ipaalam na sobrang maselan at sensitibo ang nilalaman ng kwentong ito. Please skip my video kung hindi nyo po kayang pakinggan ang mga ganitong klaseng detalye. December 8, 1989 nang maikasal sa Elsa sa asawa nitong si Fred Castillo sa simbahan ng San Agustin Church na matatagpuan sa Intramuros, Manila. 7 taon din ang inabot ng kanilang relasyon bago ito humantong sa kasalan. Ang mag-asawa ay pansamantala munang nanirahan sa tahanan ng ina ni Elsa habang nag-iipon na mag-asawa upang makabili ng sarili nilang bahay. Gusto nang umalis ni Elsa sa tahanan ng kanyang ina dahil nahihiya na siya dito sa kanyang mga kapatid dahil ito daw di umano ang gumastos para sa kanila. Makalipas ang 1 taon, nakalipat na nga ang dalawa sa kanilang sariling bahay. Ang asawa nitong si Fred ay nagtatrabaho sa isang insurance company, ngunit sa kasamang palad, hindi ito nag-aabot ng pera kay Elsa. Dahil sa gastusin sa kanilang bahay katulad ng groceries at bills, di maitatanggi na nagiging dahilan ito ng away nilang mag-asawa. Gusto ni Fred na magkaanak na silang dalawa dahil ayon sa kanya, pag nagkaanak na sila ni Elsa, maaaring ibibigay niya na lahat ng sahod niya kay Elsa upang panggasto sa kanilang tahanan. Nawalan ng trabaho si Elsa sa loob ng 9 na buwan at ni minsan hindi man lang ito inabutan ng pera ng kanyang asawa. Nagiging ugat tuloy ito ng pag-aaway nilang mag-asawa dahil ayon kay Elsa, mas inuuna pa ni Fred ang iba kaysa sa kanya. Isang mapagmahal na asawa si Elsa at palagi nitong pinaglilingkuran ng asawang si Fred sa kahit anong bagay. Dahil sa kagustuhan nitong mas lumaki pang kita niya, minsan dumidiskarte na ito ng kung ano-anong pagbenta upang may maipangdagdag gastusin sa kanilang bahay. Sinubukan din itong magbenta ng kung ano-ano na lang. Hindi kasi nag-aabot ng pera si Fred para panggasto sana sa kanilang bahay dahil ayon sa kanya, siya naman daw di umano ang nagbabayad ng hulugan para sa kanilang tahanan. Nag-apply ng trabaho si Elsa sa Apex Motor Corporation bilang Assistant Personnel Manager. At awa ng Diyos, nakapasok din naman ito. Dahil doon, mas gumaan ang buhay ni Elsa dahil meron na siyang napagkukunan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dahil medyo maganda naman ang kinikita nito bilang isang supervisor, hindi niya nakakalimutang ilibre ang sarili niya sa mga bagay na gusto niya. Noong minsan na inilabas ni Elsa ang kanyang asawang si Fred upang sorpresahin tungkol sa pagkatanggap niya bilang personal supervisor sa Apex Motor, napunta lang ito sa pagkadismaya dahil inakala ng kanyang asawang si Fred na ang sorpresa nito ay ang balitang buntis na siya. Hindi maipagkakaila na gustong-gusto na ni Fred ang magkaanak silang dalawa. Lalo namang mas gusto ni Elsa ngunit wala naman siyang magawa dahil hindi pa naman sila biniyayaan. At sinabi na nga ni Elsa na natanggap na siya sa trabaho bilang supervisor. Ngunit hindi naman natuwa ang kanyang asawang si Fred dahil ayon sa kanya, pwede naman sana na sa bahay na lang sila kaysa gumastos pa. Mahilig maglaro ng tennis ang asawa niya si Fred. Noong minsan na nakauwi ito ng late dahil natalo sa pustahan sa kanyang laro, naglabas ng saloobin si Elsa ukol dito. Ayon sa kanya, nababuti pa raw mga kaibigan niya dahil nalilibre niya at nadadala sa kung saang-saang restaurant. Matatandaang hindi nagustuhan ni Fred ang sorpresa ni Elsa sa kanya noong oras na sinabi niyang tanggap na siya sa Apex Motor dahil magastos lang daw ito. Nagluto din kasi si Elsa para sana sa kanyang asawa ngunit nauwi lang sa wala dahil late na nga nakauwi si Fred, nakainom pa.
Isang araw, dahil hindi na kinaya ni Elsa ang emosyon at sama ng loob sa kanyang asawa, sinulat nito sa dyaryo ang kanyang sitwasyon upang mailabas niya ang sama ng loob sa kanyang asawa. At umasa siya na sana mabasa ng kanyang asawa ang naturang pahayag upang matauhan ito sa ginagawa niya sa kanyang asawang si Elsa. Nagpatuloy si Elsa sa kanyang buhay at patuloy din sa pagsilbi sa kanyang asawang si Fred. Sobrang-sobra ang dedikasyon ni Elsa sa kanyang trabaho, masipag ito at ni minsan hindi niya naisipang mag-absent. Gustong-gusto din kasi niya yung trabaho niya dahil mababait din ang mga kasamahan niya sa trabaho, kaya hindi ito nahirapan sa kumpanyang pinasukan niya. Mababait din ang kanyang mga boss kaya mas lalo siyang naging komportable sa pagtatrabaho. Sa kabila ng pagiging masayahin at palangiti ni Elsa, makikita pa rin ang lungkot sa mga mata niya dahil sa pinagdadaanan nito sa kanyang asawa. Patagal ng patagal, nalulungkot na si Elsa sa sitwasyon nilang dalawa. Pakiramdam niya kasi pinapabayaan siya ni Fred na magsumikap para sa kanilang dalawa. Ayon kay Elsa, pakiramdam niya raw na umaasa na lang si Fred sa kinikita niya kaya mas lalo itong umaasa sa kanya pagdating sa financial. Binisita ni Elsa ang kanyang ina at doon nagsumbong kung ano ang pinagdadaanan nito bilang asawa. Ngunit binigyan naman siya ng payo ng kanyang ina na huwag magpadalos-dalos sa mga iniisip dahil mahirap daw di umano ang mahiwalay sa asawa. At ayon pa dito, baka may lihim na sorpresa si Fred para sa kanya kaya hayaan na lang muna. Pag-uwi ng bahay, nagtalo na naman ang dalawa. Gusto nang mag-resign ni Elsa sa trabaho upang ipakita naman ni Fred na siya ang nagdadala sa kanilang pamilya. Kahit kasi 3 taon na silang kasal, inaasa pa rin ni Fred kay Elsa ang lahat ng gastusin sa bahay. Nung minsan na nakatanggap ng bonus si Fred sa trabaho, hindi man lang ito nag-abot kay Elsa. Nagtalo ang dalawa dahil ayon kay Elsa, pera lang daw ang nasa utak ni Fred at hindi talaga siya mahal nito. Dahil sa kanilang pagtatalo, napagbuhatan ng kamay ni Fred si Elsa at dahil doon, umalis ito ng bahay at umuwi sa kanyang ina. Nag-alsabalutan si Elsa at iniwan niya si Fred. Gayunpaman, hindi naman siya pinabayaan ng kanyang ina. Pinaalalahanan siya nito na kahit papaano, kasal pa rin sila at pinag-isa sila ng Diyos. Pinaalala din dito na kung ano man ang desisyon niya, kailangan niya munang pag-isipan ito ng mabuti. At tuluyan na ngang nag-resign si Elsa sa kanyang trabaho. Isang araw, habang nakikipag-inuman si Fred sa kanyang mga kaibigan, nabanggit nito na baka may ibang kinalolokohang lalaki si Elsa kaya hindi pa ito bumabalik. Nagbanta itong si Fred na sana wag niyang gawin yan dahil pag nagkataon daw, mag-iingat daw silang dalawa sa kanya. Isang gabi, nagkita ang mag-asawa upang mag-usap ng masinsinan. Sinabi niya rito na hindi na siya masaya sa relasyon nilang dalawa dahil parati na lang silang nag-aaway. Isinumbat lang din ni Fred na mas magiging maayos ang relasyon nilang dalawa kung sana may anak na sila. At doon na nga sinabi ni Elsa na mas mabuti pang maghiwalay na lang silang dalawa. Hindi ito nagustuhan ni Fred dahil ayon sa kanya, may narinig siyang usap-usapan na may bagong karelasyon si Elsa. At dahil doon, napagbuhatan na naman ng kamay ni Fred si Elsa kahit pa man nasa pampublikong lugar silang dalawa. Sa sobrang pahiya ni Elsa, tumakbo ito upang makatakas sa nag-iiskandalong si Fred. Doon ito nagtungo sa kanyang malapit na kaibigan para magtago. Sumugod naman si Fred sa bahay ng ina ni Elsa sa mga oras na yon. Nag-aapoy ito sa galit at buti na lang wala doon si Elsa kaya hindi sila nagpang-abot. Bago ito umalis ng bahay, nagbanta itong si Fred na ipaglalaban niya ng patayan si Elsa sa kahit kanino man. Hanggang isang araw, ginimbal ang buong Pilipinas dahil sa isang karumaldumal na krimen. May natagpo ang putol-putol na bahagi ng katawan ng isang babae. Itinapon na magkahiwa-hiwalay ang ibang parte ng katawan nito. Ikinalat din ito sa iba't ibang lugar. Noong mga oras na yon, walang nakakaalam kung sino ito. Noong mga panahong yon, may dumulog sa mga otoridad upang isiwalat ang isang karumaldumal na krimen. Dinala niya ang mga pulis sa magkahiwa-hiwalay na lugar upang ituro ang putol-putol na bahagi ng katawan ng isang babae. Positibo niya ring kinilala na si Elsa Castillo ang babaeng putol-putol na basta na lang itinapon sa iba't ibang parte ng Luzon. Ayon din sa kanya,
Kilala niya rin kung sino ang may gawa ng karumaldumal na krimen kay Elsa. Dito niya na isiniwalat ang kakilakilabot na nangyari kay Elsa Castillo. Ayon sa witness na si Demetrio Ravelo, ang boss niya raw ang may gawa ng krimen. Boss daw nilang dalawa ni Elsa. Ano nga ba ang nangyari kay Elsa? Sino ang boss na tinutukoy ng witness na si Demetrio at bakit ito nagawa sa kanya? Pagdugtong-dugtungin natin ang lahat ng detalye upang mas lalo nating maintindihan ang kwentong ito. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa aming 200 subscribers. Sa mga bago naman po sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para sa mga ganitong klaseng kwento.